Paglalabas ng saloobin tungkol sa pambabash kay Joy at iba pang Kalingap Angels. Sa isang emosyonal at mahaba-habang talumpati, isang social media influencer mula sa Kalingap community ang naglabas ng kanyang damdamin ukol sa mga pambabatikos na natatanggap ng mga tinutulungan nilang beneficiary gaya nina Joy, Beyonce at Carla. Tinutukoy ng tagapagsalita na sobrang nakakaawa ang sinapit ng mga ito, lalo na si Joy, na tila naging target ng mga bashers sa social media, maging mula pa mismo sa loob ng kanilang grupo. 1. Paglalahad ng simpatya kay Joy. Ang pangunahing sentro ng pag-uusap ay si Joy, isang beneficiary na masyadong na-expose sa mga issue at bashers sa social media. Ayon sa tagapagsalita, talagang nakakaawa si Joy sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at hindi lumalaban. Mula sa kanyang pagpasok sa love team hanggang sa mga kasalukuyang issue, tila tuloy-tuloy ang pambubugbog sa kanyang pagkatao. Mismong Kuya Brooks, kapatid ni Kuya Val, ang founder ng Kalingap, umano'y nagsabing may attitude si Joy at tila ito ang nagpatindi ng batikos. Ang tagapagsalita ay napaluha umano dahil sa awa at frustration sa nangyayari kay Joy. 2. Pagbanggit sa ibang kaso ng pambabash. Binanggit rin ang mga kaparehong sinapit nina Carla at Beyonce na katulad ni Joy ay binabatikos ng mga bashers online. Si Beyonce ay naging biktima rin ng mga antay, isang grupong palaging pumupuna. Bagamat may ginagawang aksyon sa kaso ni Beyonce, tila mas masakit ang sinapit ni Joy dahil ang pag-atake ay nanggaling sa mismong loob ng kanilang grupo. 3. Role ng viewers at comment section. Malaking bahagi ng problema ay tinuro sa comment section ng mga videos. Nag-uugat ang bashing mula sa malisyosong comments at sagutan ng viewers. Halimbawa sa kasong Jomcar, naging gulo ang komento ng dalawang panig ng mga taga-suporta. May isang pagkakataon kung saan isang simpleng comment ukol sa swerte ng dalawang bata ay naging ugat ng mahabang sagutan at pagtatampo ng isang vlogger. 4. Papel ng mga vlogger reactors. Ipinunto rin ng tagapagsalita na karamihan sa kanila ay defender-type reactors na pumapasok lang sa eksena kapag may nagaganap ng dugwan na banatan o seryosong pambabash. Ang ilan namang reactors, gaya ni Sangkay at Kuya Jula, ay lumaban para ipagtanggol si Joy at iba pang angels. 5. Diin sa epekto ng pagbablog, hindi kahiyunan ng mungkahi na huwag nang i-blog ang beneficiary upang hindi na mabash. Ang pagbablog ay isang paraan upang makatanggap sila ng suporta mula sa mga sponsor. Marami nang natulungang beneficiaries dahil sa exposure sa social media, bahay, lupa, sasakyan at iba pa. Kaya't malaking kawalan kung ihihinto ito. 6. Panawagan at tanong sa publiko. Nagiwa ng tagapagsalita ng bukas na tanong sa mga manood, ano ba talaga ang dapat gawin para hindi mabas si Joy? Isinabatas niya ang ideya na baka dapat i-off ang comment section kung hindi maiiwasan ang toxic na palitan ng komento. Ngunit binigyang diin niya na mas masakit ang pag-atake kung ito ay nanggagaling mismo sa loob ng organisasyon. 7. Personal na pagninilay at emosyon. Sa bandang dulo, ipinahayag ng tagapagsalita ang kanyang personal na paghihirap. Nadadala siya ng damdamin, lalo na kapag ang usapin ay tumatama sa puso at pananampalataya. May mga pagkakataong hindi na siya makapag-upload o makapag-monitor dahil sa personal na problema. Ang kanyang ina ay may sakit at uuwi siya ng probinsya. Ang kanyang emosyon ay halong galit, awa at lungkot na minsan ay nauwi sa biglaang pagluha tuwing nakakaalala ng sitwasyon ni Joy. Buod ng mensahe. Joy ang pinaka-nakaawa sa lahat ng Kalingap Angels. Hindi solusyon ang hindi pag-blog sa kanila, kundi pagiging responsible sa comments at pag-iwas sa in-group attacks tulad ng ginawa umano ni Kuya Brooks. Ang bashers ay normal, pero kung mismong kakampi na ang umatake, mas mabigat ito sa damdamin ng biktima. May panawagan sa mga viewers na magbigay ng solusyon at mag-comment kung ano ba talaga ang dapat gawin para hindi na mabash si Joy at ang iba pang beneficiaries. Kung gusto mo, loob ng Kalingap community. Pangunahing tema ang video ay isang emosyonal na reaksyon at pagtatanggol sa mga beneficiaries ng Kalingap, partikular kay Joy, na kasalukuyang dumaranas ng matinding pambabatikos mula sa mga bashers at mas kontrobersyal mula mismo sa loob ng Kalingap community, kabilang na si Kuya Brooks, kapatid ni Kuya Val. 1. Pagtatanggol sa mga beneficiary. Joy, Beyonce at Carla ay mga halimbawa ng mga binabatikos pero hindi makadepensa dahil wala silang plataporma para sumagot. Kapag nagsalita sila, binabaluktot pa ang kanilang mga pahayag. Sila ay tinuturing na walang kalaban-laban.
Inilahad na si Joy ay nakatanggap ng death threats, tinawag ng masasakit na salita gaya ng malandi, pokpok at iba pa, lalo na nang pumasok siya sa isang bagong love team. Adu. Pananaw ng vlogger. Bilang isang influencer at tagapagtanggol, piniling ipaglaban si Joy at ang iba pang mga beneficiary. Pinuna na normal sa social media ang bashing, pero kapag mismong kapwa nila sa kalingap ang umaatake gaya ni Kuya Brooks, mas mabigat at mas masakit ito. Binanggit rin ang mga reaksyon ng ibang vloggers gaya ni Sangkay at Kuya Jula na naglabas ng mga pananaw hinggil sa issue. Na 3. Problema sa komento at bashing culture. Ayon sa vlogger, comment section ng mga videos ang ugat ng gulo. Isang negatibong komento lang ay pwedeng mauwi sa sagutan at alitan. May mga parinig at mga komento na may mga patama sa ibang grupo o personalidad. Isang halimbawa ay ang issue sa Jomcar Love Team at Youngmi, kung saan nagkasagutan sa comments dahil sa suwerte at jowa na patutsada. No. 4. Suggestion para iwasan ang bashing. Hindi pwedeng alisin ang pagba-vlog sa mga beneficiary dahil ito ay paraan para makatanggap sila ng suporta mula sa sponsors. Ang visibility sa vlog ay nagbibigay ng tulong pinansyal. Solusyon, maging maingat sa comments. I-off ang comment section kung sensitive ang topic. Iwasan ng mga reactor ang pagdagdag sa gulo. Dapat huwag tirahin ng kapwa, kalingap ang beneficiaries. Kuya Brooks versus Joy. Ang pinakamasakit sa lahat, ayon sa vlogger, ay ang pag-atake ni Kuya Brooks kay Joy. Tinawag siyang may attitude at sinabing nagsisinungaling habang nasa Hong Kong. Hindi si Joy ang unang nang away, kaya hindi raw tama ang pagbunton ng sisi sa kanya. Sinasabing masakit iyon para kay Joy at maging sa kanyang pamilya, lalo't si Joy ay tahimik lang, hindi gumaganti, at patuloy lang sa pagdarasal. 6. Damdaming personal at pansamantalang pagliban. Ibinahagi ng vlogger na siya'y muli munang uuwi sa probinsya para alagaan ang ina niyang may sakit. Dahil sa kahirapan ng signal, hindi siya makakapanood o makakapag-react agad sa mga updates. Nagpaalam pansamantala ngunit nangakong magbabalik. Konklusyon. Ang kabuuan ng video ay isang emosyonal na pagtatanggol kay Joy at panawagan sa Kalingap community at viewers na maging maingat sa pananalita, iwasan ang siraan at magtulungan para sa kapakanan ng mga tunay na nangailangan. Ang bashing ay likas na bahagi ng social media pero kapag galing sa loob, mas matindi ang epekto. Isinara ang video sa paalala ng pananampalataya at ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagkontrol sa emosyon. Mga antay, isang grupong palaging pumupuna. Bagamat may ginagawang aksyon sa kaso ni Beyonce, tila mas masakit ang sinapit ni Joy dahil ang pag-atake ay nanggaling sa mismong loob ng kanilang grupo. 3. Role ng viewers at comment section. Malaking bahagi ng problema ay tinuro sa comment section ng mga videos. Nag-uugat ang bashing mula sa malisyosong comments at sagutan ng viewers. Halimbawa sa kasong Jomcar, naging gulo ang komento ng dalawang panig ng mga taga-suporta. May isang pagkakataon kung saan isang simpleng comment ukol sa swerte ng dalawang bata ay naging ugat ng mahabang sagutan at pagtatampo ng isang vlogger. 4. Papel ng mga vlogger.